My dear friends, brothers and sisters, good morning, good day, and good afternoon. Pili lang mo, mag-aasta mo adto. So, sa dili pa ako mo padayon sunahan, ako sang i-share sa inyo ha ang mga panghitabo. Una, akong ipaabot sa inyo ha nga si Bishop Sherman Mosley, our bishop, nag-send siya og information or letter of information to inform Father Church and all the parishioners of St. Michael the Archangel's Office of Deliverance, Liberation, Healing, and Exorcism Ministry diri sa Puruksay, Barangay Tibuloy, Toril District, Davao City. Diri sa Davao City, sa Barangay Tibuloy, Toril District, Toril. Nga karong June 23, iyang birthday. Nga kay birthday man niya, nag-send siya og kanang letter nga kanang maghatag ta og mga messages nga mga sanang klase mga mensaya agad. Depende sa inyo hang kasing-kasing. Hana niya sunod natin nagkunghong sa ko amot og evil spirit ba to or good spirit pa to or holy angels pa to. Nga ingon ang espiritu nga naghunghog sa ko dito karon sa nga Father. Pwede magpa-picture. Sa pwede magpa-picture? Kanang as community, as church, pwede magpa-picture niya atong isend dito kang Bishop Mosley aron sa oras na iyang makita ug mabasa ang nindot nga mga mensahe, makuyapan siya. Kung pwede din na, isa basig pwede. Kung amot, manggit patas mga tao, kaya ba yung mga tao nga dili gusto magpa-picture? Mga tao nga gusto din magpa-picture. Sama na ko. Joke. Okay. So, mo na to. Niya sunod, para ma-update mo, nindot na ang kanang entrance tour kung mahuman yun na in total. Pero at least na anay makita nga kahayag gikan sa gamayng bangag. O, diba? Kita mo? So, naay grasya, naay development nga nahitabo. Meaning, improving, increasing ang grasya sa Dios diri sa community. In spite of many difficulties, in spite of many hardship, trials, and even persecution, in spite of the devil's attacks, of the individual faithful of the Saint Michael the Archangel. But still, the grace of God is improving and increasing. Ingon ang develop, di gud mo mangunda ka. Nakoy share sa inyo. Pakikuha na gud akong logo. Mo ni ang pinaka-update. Nya makainamdam gyud ko sa ingon sa develop. Babagan yun nako ang plano sa Dios diha sa inyo ha. Diri sa St. Michael the Archangel, ako yung babagan, ako yung gubon ang plano sa Dios diha ninyo. Yan, ningon ang pare, ningon ang devil sa ko, isa ikaw ang pariya ka, suko na kaayo ko nimo. I will destroy you. Banta. I will bring you to hell. Kung ikaw lang eh. Muna walay undang ang gira. No, muna nga, kamo, be careful. Kay, inigbutos kanyon. Pag-igo sa kuha, mingan po ko, Echa putam domine! Pugitipan! E mabalik ang kanyon. Yabasig mas piskan mo splinter. Na, wala mo naka armor shield. Tingala ka nga, nasuko na ka. Nagsapot na ka. Nag-depressed na, nag-uol na. Isa na. Naghang try o kanang appeal sa Ministry of Deliverance, Healing, and Exorcism, pero wa makasurvive. Nga karon na po yung mga bag-o na gusto. Ika ni bag-o ni, akong i-share sa inyo ha. Mga almost 1 week ang layout ni Brother Pipoy
aning logo ni St. Michael. Na naghimo taga ng logo or emblem ni St. Michael the Archangel. Mo ni siya. Mo ni siya ang final. Nya karon mga one day before ani kanang hapit na gyud mahuman. Nya daghang man kog pangbutang diri na Greek, na Hebrew, nga mga karakter ba. Nya kaning Quistot Deus Latin. So nadiri ang tulo ka sacred language sa Hebrew, Greek ug Latin ni St. Michael. Abi ni mo kung sa'y natabos naghimo, nag-layout, niburot ang mata. Oh, nang hubot. Oh. Moto nga pagkabuntag, pagtanaw na ko naon sa nagidi. Makakita pa ba ka ni si Bro Pipoy o di na? Oh. Ngay mo ang tawagon, Bro Pipoy, bigo na lang. Naku nga, giritalit man. Moto nangita na ko sa ako ang libro, sa ako ang prayer nga gitaguan, katong prayer against retaliation. Koto ara, nasuko ng devil, kay logo man ni St. Michael. Nara St. Michael, oh, ang nasuko kini, kay nag-apil-apil ka ba? Oh. Moto nga, hubag kayo yung mata, moto gipaampo na ko ang katong prayer against retaliation. So, naka-recover na siya. Tuwaro. Ano? Niya magabi, ibuhubag ang iyahang mga panig. No? Magabi na po. Grabe ang retaliation niya. Pero, isog man siya kay retired police ko na. Sana all. Di siya mahadlok og retaliation. Kay mas nga nahadlok siya sa Dios nga able to kill, to destroy both body and soul in hell. Amen? Now, karon atong nadungog kining mga pagbasa sa first reading and gospel, atong nadungog ang Word of God. The proclaimed Word of God sa 1 Peter chapter 5 verses 6 up to 11 talks about the activity of the devil as the roaring lion looking for someone to devour. So karon mga igsoon, ikatulo, third Sunday after Pentecost. Mga sa first reading karon taken from the first epistle of St. Peter the Apostle, chapter 5, verses 6 up to 11. Nga sa Gospel karon, the proclamation of the Holy Gospel, taken from the Holy Gospel of St. Luke, chapter 15, verses 1 up to 10. Now let me explain the Word of God, by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, and bring it down into our own concrete life experience of God in our everyday walks of life. Para damon na to ma-appreciate, ma-recognize ang plano sa Ginoo. Now, mag-una ko karon sa Gospel. Luke chapter 15, verse 1 up to 10. Now the publicans and sinners drew near unto Jesus to hear him. Kinsa ang niduol kang Jesus? Ha? Ang mga publikano. Sa ubang teksto sa Biblia, dili publican. Gitawag og tax collectors. Now, in the New Testament, during the time of Jesus, ang mga tax collector considered as traitor and sinners. Muni ang mga kurakot sa panahon sa Ginoo or even before sa ilang panahon. Then mga traitor. Ilahang gibitray ang kapwa Israelite. Kaya nikampi sila sa paganism or the emperor of Rome. Traitor.
Muna nga katong mga patriotic nga mga Israelite suko kaayo sa mga publikano o sa mga tax collector. Mga in verse 1 from chapter 15 in the Holy Gospel of Saint Luke tells us that the publicans and sinners drew near unto Jesus in order to hear him. So even the sinners, even the publicans or the branded corrupt people in the society during the time of Jesus wanted to listen to the wisdom of Jesus. Meaning they were being fascinated, they were being attracted to the person of Jesus and as well as to the proclamation of Jesus, even though they are sinners. They are so aware that they are sinners. But when they encountered or hear about Jesus, they are being fascinated, they are being attracted to Jesus. Silang tuyo. The Word of God said in order to listen to the Word of Jesus. So, makapa-attract si Jesus. Ma-attract ba? So, unsay na kang Jesus? Nganong ma-attract ang mga tao, bisan ang mga sinners. Dili mahadlok, dili maulaw. Tungod kay si Jesus, siya ang the only begotten Son of God, the only Savior of the world, the one who came down to this earth in order to seek the sinners, to seek those people who are being lost. So the gospel for today is telling that Jesus, the Son of God, came down to this earth not to seek the righteous people, but to seek which was being lost. And that is the sinners, the publicans, the tax collectors, and all form of people who are being slaves of sin. Apil ta dito. Muna mangutanan ta, unsay tuyo sa Ginoo nganong nianhi sa kalibutan? Unsay tuyo ni Jesus? Aron pagluwas nako, wa mo'y labot. Na, gamit po sa imong personal. Unsay tuyo ni Jesus nganong nianhi siya? Ha? Aron pagluwas nimo. Unsa nga nimo Father nga nako. Pag-iron po diyan imo. Masibot na kong ipasabot. Nga first and foremost, Jesus wanted to establish personal relationship with Him. Nako, manaiproklaman po nimo para na po imo. Then second move, Jesus, the Son of God, the only Savior of the world, came to this earth in order to save us. Plural. Meaning Jesus wanted also not only to establish personal relationship with Him, the Son of God, but Jesus also as community, as family of faith, hope and love, wanted also to establish our relationship with Him as community of disciples, as community of the chosen and redeemed people of God. Nasabtan ba ito? Pwede na mag-stop ang sermons. Hinana ba? Nganong me, you, and us? Kaya kung wala ang me, if we could not understand, if we don't have personal relationship with Jesus, the God Himself, the God-man, everything is nothing. This is the very reason why people of today not even to recognize the presence of God in their heart, in the midst of the community, the midst of the family, because they don't have personal faith relationship with Jesus. And if the person has no relationship or personal relationship with Jesus, the person is still living in the world of ignorance.
he or she cannot capture the light of truth, the light of the gospel, and the understanding of what God is all about. Mo na problema. Wala ba? Wala kay connection. Muna nga ang mga tao karon gusto og connection. Amen? Muna nga ang uban matintal magpa-connect sa Eagles, kan mga organization, para na connection, na power, na business, prestige, power, popularity, connection. Amen. Mo-appeal ko og kanang Rotary Club aron na ako'y connection. Na ako'y power, na ako'y business. Mo-appeal ko og Freemasonry para untouchable ko. Walay traffic pag ako ay mason. Walay traffic sa dalan pag ako ay mason or eagle. Kuya, nasa traffic ako, kuya. O sige, tawagan mo yung mga law enforcement natin dyan na huwag kang iharang, padaanin ka lang, dito ka daan. Walay traffic. Kaya may kuya ka man, kuya. O di ba, kuya man na, mason or eagle, kuya. So, connection. Ikaw, anong connection mo? Di hambog kay mga tao, kaya na-connect. Ano? Tama ba kung istorya? Kung military ko, PMER, kung wala ko'y connection sa Freemason o sa mga organization, gahi kayo ko ang promotion. Gahi, dogay ko ma-promote. Nga naman, wala mo kay connection. Muna, I need to connect myself sa mga powerful nga mga officers. Para ma-recommend ko, para ma-enthrone ko sa high throne. O, di ba? Sa mga aspiration na human, manangadaghan kayo mga organization karon, mga fraternity, sorority, mga prut. Mga sa eskwelahan, hilig mong riot sa oras. Sumbagay diri, sumbagay dito. Bato nga naami fraternity, naami sorority. Kay makitag-away, di mo kayo, binigyan na. Kaya na may connection. Hawad kayo, mga hambo na kayo, untouchable, di na mahal mo. Connection. Mga kag trabaho karon, di po di absolute, pero na truth. Example, manya cum laude ka, summa cum laude. Ang imong transcript of record, puros kandila. Pero mga kag trabaho, pag wala kay kaila, wala kay ninong sa mga offices, dugay gihapon kaayo ka madawat. Ang imong resume or application letter, di gyud na mapansin. Mga kag trabaho, ang imong grado 75 ra, ang general average, basic requirement of the government, so man ng 76, 75 ra may kailangan mo pasar. Pero ang imong ninong sa kasal, ang imong ninong sa bunyag, ang imong ninong sa kumpirma, kay mo man po general manager dito sa kumpanya nga imong gitrabahuan. Na during sa application sa mga resume, ang general manager, dili na mo tanaw sa resume, sa nawaw. Mo nang dili what you know, kundi whom you know. Tama ba kung istorya? That's according to the principle of this modern world. Manang mga tao mag-aspire of connection. Now, sa spiritual level, in the gospel today, Jesus wanted to establish connection. Dili kay para na sa power. Dili kay mahimo siyang popular. Muna we offer sacrifice for the glory of God, but the blessings, the benefit, dili ang Diyos siya ang makadawat, kundi ang mga tao nga mga sinners. Connection na. So ang connection nga gipasabot sa atong Ginoong Jesucristo karon, first personal connection with Jesus through our faith relationship. Faith, personal relationship with Jesus. Nga naman, tungkol kay kung nakay personal faith, hope, and relationship with Jesus Christ,
Bisag wala pa'y moingon nimo nga, brother, sister, pag-ampo ragod, brother, sister, pag-rosaryo ragod, brother, sister, pag-chaplet ragod sa Saint Michael the Archangel, brother, sister, pagbasa ragod og Biblia, pagbasa ragod sa Word of God, bisan pagwalay mo ingon, bisan pagwalay mag-remind nimo, kung na kay faith, relationship with Jesus, then kusa kang mag-ampo. Kusa kang magrosaryo, kusa kang mag-chaplet, kusa kang magbasag Biblia. Na naman, na kay faith, personal relationship with God, with Jesus, Lord. Amen? Muna ang usa sa mga dakong hinungdan, nganong ang mga tao, way gana mag-ampo, way gana magrosaryo. Nga naman, dili klaro ang ilang personal faith relationship with Jesus. Para sa ilaha, ipanis sila ba? Naanapod ning parian subuon na punta anak niya nga magrosaryo. Ang understanding nato ipanish. Tungod kay wala mo makita nga ang imuhang personal faith relationship with Jesus, di kinahanglan, needed. Necessary sa to ang salvation. Nga naman, salvation is impossible to a person who does not have personal relationship with Jesus. Pero kung klaro sa imuha, klaro sa kuha, klaro sa imuha, klaro sa tuong tanan, pagtanaw ni mga koy, somebody is praying the rosary. Bisan pag nagtabi ka diha, bisan pag you're doing something that, stop it! May nag-ampo ko. Respeto, mag-ampo tabi. Nga, gana ko nato na ito lang ibuy Maria yan. Pero wak kakabasaan na, magsama, stop rin doon ka diha. Basi ka, gambot-lambot diha. Suri-suri ba? Nga naman, di man klaro. Mana pag mangutana ka, likran mo ka. Nga naman, wak may klarong tubag. Likran mo ka. Nangutana ko, wak klarong tubag. Giklarify po. Ang nitubag. Nga nung wak maprig klarong tubag. Wak maprig klarong pangutana. Mataingon ang ibon ang moderator sa debate ba. Klarong tubag, klarong pangutana. Way klarong pangutana, wa ko'y klarong tubag. Pangutana! Wa na mangutana. Kaya nahadlok man siya, nga basig ang iyang pangutana, way klaro. Matubag po o way klaro. Now, karon, mangutana ta. Klaro ba ang atong pakigrelasyon sa Ginoo? Diha sa atong Ginoong Jesucristo. Klaro bitaw. Nga pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa kalisdanan, dili man ang plano sa Ginoo may mabuhat ang imong plano. Managingon nga, lulubog lilitaw ang buwan at araw. Way klaro sa hay pa. Manangatog ining klarohon karon. Abi mo na gusto isulti ang Ginoo karon. Gusto mo maminaw? Kung unsa ang mensahe nga igiisulti sa Ginoo diha nimo karon? Ha? HAPPINESS. Ha? Ang gusto sa Ginoo nga malipayon ka. Kanya imong naw masulog-on. Dili siya appropriate. Amen? Gusto ba sa Ginoo nga magmalipayon ka? Yes. Yes. I accept ang plano sa Ginoo na magmalipayon ko. Yes. Kangog-kangog. Kung sa gihon sa Ginoo, ato nang basahon be. Mani nga ang gusto sa Ginoo nga mensahe ba, na isulti niya sa imo karon, sa ako karon, ug sa ato nga tanan, gusto nga masayod ta kung unsay plano sa Ginoo diha nato. Naingon siya diri And when she had found it, called together her friends and neighbors, saying, Rejoice with me. Rejoice with me,
because I have found the growth which I had lost. Muni ang Ebanghelyo karon, Jesus as the Son of God, the teacher of truth, uses the parable in order to explain the mystery of faith, the mystery of the kingdom of God, and to reveal His greatest superlative degree, to explain His greatest plan. And that plan is the plan of happiness. Nga malipay, mahimuot ang Dios. Sa usa ka tawo nga maghinulsol. Gusto ba ninyo nga malipay, mahimuot ang Dios? Gamay ra nito ba? Akong usbon, kay wala kay maklaro. Kay wa ay klarong pangutana, kay klarong tubag. Gusto ba ninyo nga mahimuot og malipay ang Dios? Yes. Gamay ra gihapon. Usbon, ikatulo na ni ha? Gusto ba ninyo nga malipay, mahimuot ang Dios? Yes. Yes, we are. Nga, buhi ba? Now karon, sa may buhaton, aron mahimuot ug malipay ang Dios. Di na matubag. Niyara o. Sa verse 10, so I say unto you, there shall be joy or rejoicing in heaven before the angels of God upon one sinner who does penance. Sa ubang nga version, there is more rejoicing in heaven toward one sinner who repented from his sin. So aron mahimuot, aron malipay ang Dios nga buhi, ang buhi nga Dios. Usay buhaton? Magbag-o sa kinabuhi, maghinulsol sa mga salang nabuhat. Nausa may paghinulsol, Padre George, kadto bang detest? Sanang detest? Nga dili na nimo buhaton ang imong mga sala nga nahimo. Di na usabon ba? Niya kay mausab magyad. So ang ending, balik-balik nga sala, balik-balik pod nga ampo, balik-balik pod nga sakripisyo. Mo na giingon ni Mama Mary nga balik-balik ang pag-ampo sa rosaryo agig tambal sa inyong balik-balik nga sala. O, di ba? Utang, bayad. Bayad, utang. Kaya mahitabo, sige lang kag utang, lipay, bayad, likay. Muna, pamayad na mo. Ayaw sige likay, ug lipay, pamayad po. Sa punto, mamayad tas utang ba? Ang sala utang ba ya ang understanding no? Ang original version of the Bible, ang sala, understanding sin, according to the teaching of the Bible, kay debt. Utang. Example, Pater noster qui est in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Now, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debiti nobis, debita nostra, debita, utang. So kung ang tao makapanghinulson, ang mga tao makarealize nga tubangan sa Ginoo, utangan ta kay makasasala man, nga makapangunaw ta, mabayad ko sa Ginoo. Manghinulsol, magbasol, magpag-o ko sa Ginoo. Then ang Ginoo mahimuot ug malipay. Kunya ang balos niya na, ang bugti niya na, you will be receiving a lot of blessing. Then you shall be healed, you shall be liberated, and be blessed by God Himself. Ang blessing sa Ginoo, not only blessing for temporal and material goods, but the blessing that comes from God, the true and genuine blessing that comes from the Holy Spirit, it brings goodness to the whole person, both body and soul. Psychological, emotional, physical, spiritual, holistic healing.
Padoktor ka, sakit imong kasing-kasing. Tambalan na sa doktor. Resitahan ka og tambal para sa imong kasing-kasing. After 1 week or 7 days, naayo ang imong kasing-kasing. Tigirisitahan man ka, pero naut ay imong kidney. O gibalhin lang, gitransfer lang ang sakit sa kasing-kasing dito sa imong kidney. Managitawag side effect. Wala po kong doktor, no? Ana. Pero, ang sakit sa buot, kanang usa ka tawo, kanunay magsapot, kanunay masuko, makuhitan lang nimo gamay. Ano ka ba? Dahan-dahan ka naman diyan. Ang tanga-tanga mo eh. Kuhitan lang gamay. Masuk anon. Muna gitawag nga sakit nga walay tambal sa nga mapalit sa butika. Kumusta man ka? Na ba kay sakit sa buot? I tell you the truth, walay tambal na nga mapalit sa butika. Muna kitang tanan na sakit. Sakit sa buot eh. Kana makakita kasi mong bana, buntag pa sa'yo, nasapot na ka. O sakit man na sa buot. Kita kasi mong asawa, sa'yo pas buntag, nasapot na ka. O sakit na sa buot, nagkinahanglan ka, tambal. Tambal. Yawa man ay mapalit sa butika. Asa man ta makapalit, anak mother? Kay bisag mahal, ako nang paliton. Aron maayo ang akong sakit sa buot. Walay tambal. Ang Ginoo lang ang makatambal kung naay sense of humility and acceptance of our being. Acceptance toward our sinfulness. Dili na mag-justify. Dili na maghimong alibay. Nakoy amigong army ba? Nya chicks adarit. Ingat siya, Father. Alam mo, every port, every place, replace. Every port, report. Sa pila may imong anak karon, if you don't mind, sa 24 ka buko. Kung pila may asawa or mama ni ana, sa 14. Diba? What's na? Pero ang sa may punto, muna nga, ang kalibutan, gubot kayo. Yan ako, sa may reaksyon sa mga anak, ingon siya nga, hapit ko ma-out, hapit ko na nawad ang benefit kay ni-complain man sa gobyerno, sa among opisyal, kay wa man ko kahatag og sustento. Muna nga pag makakita ang iyang unang asawa, sayo pas buntag, nasapot na. Ikaw, dili ka magsapot, makita ni mong bana. Makita ni mong asawa, di ka magsapot. Makita ni mong mga anak lain-lain na mo, di ka masapot. So, ang challenge pa, nga kitang tanan, gitawag na mabag-o mo sa. Kay di lang na sa military. Di lang to sa ila. Bisan ang mga pare. Lord, have mercy. Lagi, human as you are. Nagay mga temptation. Manangabisan unsa pa ang atong status diri sa kalibutan. Kitang tanan atubangan sa Ginoo makasasala gayon. Amen. Kinsay nituo nga ikaw, ako, siya, sila kitang tanan atubangan sa Ginoo mga makasasala. Kinsay nituo niya na? Ngayon taas mo magkamot. Ningon ba dahil kung taas na mo? Ligaw agad din, Joy. Labi ka mapaliwatan. Nyara. Roman chapter 3, verse 10. Ano itong, aram makabalot na ba, no? Ayos, una-unang uli na ka. Mapagan pag-abot ni mo, no? Una-unang kag uli. Nyara,
St. Paul says in the book of Romans, chapter 10, verse 10, chapter 3, verse 10 rather, as it is written, there is not any man just. Walay matarong nga tao, bisag usa. Ano naman? The wounded nature of humanity or human being, general. Kay gikan man ta kang Adan o kang Eva. Munang gitawag original sin. So kitang tanan yun na ay sala. Except kang Jesus o kang Mama Mary. Pero kitang tanan, prone ka sa temptation. Prone ka sa 7 deadly capital sins. Prone ka sa mga sakit, kanang mga curses. Prone ka sa suffering, miserability of life. Na naman, part na sa curse. Muna nga pinaagi sa grasya sa Diyos. When the appointed time comes, God the Father, the loving God, the merciful God, the compassionate God, sent His only begotten Son, Jesus Christ, to the world through the woman, the Blessed Mother Mary, to become man like us in all things, except sin, in order to redeem, to liberate those people who are being enslaved of sin and of the power of the devil. Muna nga, the main purpose why God the Son, Jesus Christ, came to this earth in the context of incarnation in order to seek those people who are being lost because of sin. Muna nga, thanks be to God, salamat sa Diyos, Deo gratias, kay ang Diyos naluoy. Manang kaluoy ra gyud ang atong gikinahanglan sa Ginoo. Mana nga isa sa mga form sa paghatag og absolution ningon ang simbahan, God the Father of mercy, through the death and resurrection of your Son, has reconciled the world to Himself and sent the Holy Spirit among us for the forgiveness of sins. Through the ministry of the Church, may God give you pardon and peace. Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Iyon anak. Muna nga, it is God in the person of Jesus, in the power of the Holy Spirit, who absorb and forgive the sins of the people. Para nga makadangat kita sa langit. Now, objectively, yes, through the suffering, passion, death of Jesus Christ on the gibbet of the cross, and through His resurrection from death, then He brings all humanity towards His kingdom, the eternal life and glory of our Lord and Savior Jesus Christ. Objectively, Manang Jesus in the gospel today, according to the will and plan of God, wanted to tell us the truth. Nga ang gusto sa Ginoo, kitang tanan, each and every one of us, all people in the world, according to the objective plan of God, God wants all men to be saved and come to the knowledge of truth. 1 Timothy chapter 2, verses 3 up to 4. St. Paul says, for it is the will of God that everyone will be saved and come to the knowledge of truth. So objectively, the eternal God, the compassionate God, sent His Son Jesus Christ in order to redeem and to save all human beings, to save from all their wickedness, from all their sinfulness, through His sacrifice on the altar of the cross, by which He offered His most precious body, blood, soul, and divinity in order to cleanse all the sins of the people. Objectively. We need to do catechism. We need to do catechetical instruction, to study the Word of God in the Bible, to explain the Word of God in the Bible, so that our subject, our people, the flock of Jesus Christ, would be properly instructed for them to know the truth of God, for them to know the will of God, for them to know the divine will, plan, and purpose of God in their lives and in our lives. Objectively. Munang gingon ni Jesus, one of the 7 last words of Jesus on the cross, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Oh, you see? Amahan ko, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Pero karon lahi naman. Amahan ko, pasayloa sila, kay nasayod jud sila sa ilang gibuhat.
May mga caricature na mga joke na ba nga sa kapari. Niya kay naman siya ka ng missionary nga ano mga missionary pa dako kay krus. Ano ba? Niya kay nakipagdula man siya sa kalayo. Ang gihimo niya before siya maghimog kalayo, dulag kalayo, kitano pa niyang crucifix. For God so loved the world so much that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him might not perish, but have life everlasting. Ang siya. Karon nakita man ito iyang uyab sa una. Nadili pa siya pari yang former o kaya ex-girlfriend. Nya karon gipangita ni siyang paria kung asa siya na-assign. Nya kini paria pod pabadlong ba. So gi-assign siya obispo dito sa remote area para walay chicks nga maningtag. Karon for how many months na dito, niabot tong iyang ex-girlfriend. Pag-abre niya karon ang iyamang dating uyab. Di karon na. Yawa pa man namin yung kagihulat ang pari kung kanos ang mamadre. Sus karon gikuha niya iyang crucifix. Gikakos man siya sa iyang ex-girlfriend. Father, I miss you so much, Mom. Gituklod niya ang babae. Touch me not. No, let it be angry. Tama ba ito akong Latin? Gikuha niyang crucifix karon. Check mo siya mo ni Pujiti Papis at Bitchit niyo ni tribu yun na nagkabit. Hallelujah. Kuyawan ang babae lingkod. Tanaw niyang crucifix. For God so loved the world so much. Sus, nagkubo man ng babae. Moto, nagrosaryo siya. Nagkaroon, nahiringan man sa obispo. Kaya na may mga marites. Kaya mga silingan nga, Bishop, naagoy, babae diha, Bishop. Nga uyab na dati. Kaya pare niya, diha na kanunay, Bishop. Di gidalaw sa obispo. Father, unsa ka tinuod ang istorya na akong nadunggan. May tungod aning mga butanga. Sabi ni mo, Bishop, niabot ko ang akong uyab. Diretong unang uyab. Katong gihusay mo sa una ba? Na imor kong gipadala dire. Nya, inanang gibuhat, Bishop. Nihubo bito na sa akong utubangan, Bishop. Basta, kuha ko kuan kanang rosaryo ha. Ingon ang obispo, unsa may mong gihimo? Insa na rosaryo ko, Bishop? Ingon ang pare, Bishop, kung sa imo ng kabahin, kung mahitabo na sa imo ha, unsa may imong buhaton? Ingon ang bishop ko, parehas pod nimo mamakak. Muna nga, usa sa mga hinungdan ug rason nga biyan hinagad Kristo. Di lang pwedeng pari ra. Niya na Kristo aron pagluwas sa mga tao na kalibutan sa sala. Walay pili. Amen? Muna ayaw mo pagtuo nga kanin nasinong atubangan karon anghel. Kini mo sa mga anghel. Pero kanin nagwalay dire tao ni. Ha? Ayaw mo pagtuo nga puros ni buko-buko. Napoy tiyan ni sudlag kanon. Mining tawag. Ha? So, ang punto na ko, kitang tanan at ubangan sa Ginoo, sagad yung makasala. Pero tungod kay ang planos Ginoo, makatagamtan tag kaluwasan, ang planos Ginoo, magmalpayon ta, mo na nga, God is calling us today, God in the gospel for today, Luke chapter 15, verses 1 to 10,
God is telling us to repent. Para malipay ang Ginoo. There will be more rejoicing in heaven in front of the holy angel toward one sinner who repented from all his sins. Amen? Manang mingon nga, mabag-o ang kinabuhi. Born again. Dili tong burn again. Nasunog pag-usap. Dili po tong born again. Ano ng tao rin musupak. Di po. Di po tong buried again. Ilubong pag-usap. Dili. Mabag-o ang kinabuhi diha sa atong Ginoong Heso Kristo. Muna kung hili ka magsigarilyo, isa kakahang kada adlaw, undangin na ang bisyo magdala nimo sa impyerno. Ato mga chain smoker, hello. Lain lagi na si Father Chusno kay mangigo. Manghilabot lagi na siya sa kinabuhi sa ubang tao. Dili oy, one of the fundamental duties, mission and responsibility of the priest is to tell the truth, tell the people for them to convert, for them to be saved. Mo na, kung ikaw pala hubog kaayo, undangin na. Kung ikaw pala hubog og purol. Ang skadarit ka iba, undangin na. Kaya kung di ka mundang, maguon ang Ginoo nimo, maguol si Saint Michael, the angel, kayo are an obstinate, gahi og ulo, uncircumcised heart. Muna ang word ni Jesus. Manang kitang tanan, gitawag na mabago mag-usab. Manang we need to spend time to reflect, mirroring of God's love. Mirroring ba? Dili man nato ma-explain, dili nato ma-feel in total ang gugma sa Dios unless we personally and communally experience the love of God itself. Manang itaw mirroring of God's love. Pag na-mirroring, makakita ka din mo banta ang gugma sa Dios, the rays of God's love, then mutakod na. Mutakod sa family, mutakod sa community, mutakod sa society. Muna siya nga to ang challenge karon. Nya kay halimbawa gusto na ka mag-repent, no? Ang devil po nakabaluman. Mingon man ang devil kani si Tarpulano ako ni. Pero karon nga nakadungog siya sa pulong sa Ginoo nga giwali anang paring dakog bangag ang ilong. Basig magbag-o na. Ako ni siyang atangan, ako ni siyang ambuson, ug ako ni snatch out ang seed of faith nga naa siyang heart. Kay snatch siya ba ang devil na? Di siya gusto maluwas ka. Dili gusto ang devil nga mag-repent ka. So iya kang ambuson. Muna sa first reading karon, gingon ni St. Peter, chapter 5, verses 6 up to 11. Ato ni i-connect. Para ato masabtan nga dihadya sa tong panaw sa kinabuhi, dili day pwede kung dili ka magiging vigilant and watchful. Nga naman, because the devil, ang gingon sa Biblia, the devil, your enemy, is roaring like a roaring lion, looking for someone to devour. Now, kung dili ka magmaigmat, kung dili ka magmabinantayon, kawaton sa devil ang pagtuo nga naa, natisok sa imong kasing-kasing. Aron dili ka maluwas, aron dili ka mutuo, ug dili pud nimo buhaton ang sugo sa Dios. Ang problema kung wa ka kabalo sa iyang technique. Niara, gingon din sa Biblia, ang pulong sa Dios nagingon sa verse 8. 1 Peter chapter 5 verse 8. Niara ang iyang babala. Be sober and be alert.
Because your adversary, the devil, as a roaring lion, goeth about seeking whom he may devour. So the first reading today, as we come together today, the Word of God in the first reading is reminding each and every one of us to become watchful, sober, and vigilant enough. To make us more aware that the devil really exists and willing to snatch out the seeds of faith that the Holy Spirit of God planted in our hearts. Muna tintalon kanya, di ka maminaw, dili ka mag-participate, adugay ka ng pariyan. Bagulbulang ka diya. Then, unsay may tambag ni San Pedro, verse 9, whom resist ye, meaning, resist the devil, solid in faith. So the Word of God also reminded us to stand firm, to stand steadfastly, and resist the presence of the devil, resist the presence of the adversary, the devil. In what way? Solid in faith. Meaning, we could not resist against the flaming arrows and temptation of the devil and enemy without faith. That is not simply faith, but the Word of God is saying solid, strong in faith, fortis in fide, strong in faith. Kumusta man ang imong faith? Kumusta man ang imong faith, personal and communal relationship with God? Muna during sa prayer, isa sa mga na-mention dito, Lord, by the power of your grace, let our faith, hope, and love be increased or increasing, growing, like the faith of the apostles. They humbled themselves before God and prayed, Lord, increase our faith. Second point, how to resist the devil, how to curb the power of the enemy. The Word of God says, resist, solid in faith, and the devil will fly away. Now, knowing that the same afflictions befalls your brethren who are in the world. So, dili ni siya bago. So, ang mga experience of suffering, experience of hardship, persecution, and all forms of trial, dili lang ni kay ato or experience na ako, or experience mo, but this is the universal reality experienced by every believer and disciple of Jesus. Dili ni siya bago. Kay ang devil, gitawag na sa Biblia, old serpent, old enemy, dragon. Mana nga, ang nahitabo sa ato karon, nahitabo po na sa mga early believer. Pero na sila sa heaven karon. Mana nga, we are now in heaven, triumphant heaven. Muna ang instruction karon mga igsoon. The first thing that we need to do is solid in faith in God. So it is only through the power of faith that we could stand firm and steadfastly and resist the devil. Second, weapons. How to resist the enemy? The first is faith. Then second, the virtue or wearing the virtue of humility under the mighty hands of God. Mo nang giingon diri sa verse 6, 1 Peter chapter 5 verse 6. Be ye humbled, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in the time of visitation. This emphasizes, my dear friends, brothers and sisters, that the true virtue of humility must be rooted out from the almighty hand of God. Not coming from our own self, not coming from the world of humanity, but through virtue of humility, as virtue itself, it comes directly from God, under the mighty hand of God. Meaning to practice the virtue of humility. The true virtue of humility, first and foremost, it's not belong to us, human being. It belongs to God. Muna, pag mag-practice ka of virtue of humility, kanang sakit ba?
hurting sa imuhang kinabuhi. Nga naman, di man imo. Sa Diyos man. Muna nga, humility is a contrary, it is a power, totem. It is a power that destroys the devil. Muna nga, Saint Michael brings the message without Deus, who is like unto God. Very humble. Muna nga, the devil was defeated by Saint Michael because Saint Michael brings the virtue of humility under the mighty hand of God, while the Lucifer or Satan, instead of bringing the virtue of humility, but sin of pride and anger and hatred against God. Muna nga pildi ang devil kay pride man siya. Muna nga asa man ta karon. Now, in order to destroy or even to resist the power of the devil, first, we have faith. Second, we are the virtue of humility. Third, prayer. Fourth, silence. Six, sacrifice. Seven, humility or service. So, natay mga weapons na kinahanglan atong gamiton para mo resist. Ya, take note, giingon sa Biblia, resist the devil. Wala mag-ingon ang Biblia, wala mag-ingon ang pulong sa Dios nga hunt the devil. Uri mong huntingon ang devil. Wala kang gisugo, wala kang gisugo nga pangitaon ng devil asa nagtagaw. Asang kuiba, asang langoban nagtagaw devil at pangitaon. Wala. Ang gingon sa Biblia, resist the devil. Ayaw gyud pangita ang devil. Ayaw gyud hagita ang devil. Ayaw pangaraste. Ayaw panghambog nga imong pangitaon ang devil. No. Kay sa oras nga mga rasti ka, sa oras nga mangita kag devil, ikaw mismo devil na. Humble down yourself before the presence of God. And the Word of God promised, He will exalt you when Christ returns during the visitation of Jesus. Daghan ang mga nisunod sa Saint Michael the Archangel sa ministry of deliverance, liberation, healing, and exorcism. But they cannot persevere. Wala na sila karon dire. Sa una daghang tao nga wala dire. Karon mga bago naman ni mga naungan ni. Bago na ni mga tao. Pero to tell you the truth, daghang mga tao dire sa una. Pero nawala sila, na-wash out sila because of pride. Magito na kanunay nako nag-iistorya. Kung dili ka aware on how the devil attacks, how the devil deceive the people, how the devil deceive the faithful of Saint Michael the Archangel. If you do not know the strategy of the devil on how he devour the faithful, pildi juga. Pildi ka. Ano man, i-deceive ka niya. Masama ng deceive, masama deception. It looks good, it looks beautiful, but behind is evil. Patuhuong ka niya ba? Ka not good, hindi maayo, pero behind ana is good. Ang imong plano maayo, ano ba? Example, ang imong maayo, ang imong plano maayo, ang imong maayo kay plano, patuhuong ka niya. Pero behind ana is evil. Example, Father, mo ni ang plano nato, Father, sa simbahan ni St. Michael, karon mo grow, karon daghan ang maluwas. O, mo ni atong plano, Father. Mo na. Ay po, ba? Maghimok tadya o ka ng mga haligi na, Father. Pila ka buk haligi, Father, ihapa. Ano ko nga, sige, akong ihapon. Kung ano, moabot ting mga 20 ka haligi, more or less. O sige, ako'y palit anak tanan, Father. Ayaw yung ihatag sa lain, Father, ha? Ako'y palit anak. So, nakadungo ang Bible. So, ang ending, wala rin napalit bisag isa ka poste. Ano man, nakadungog man, Bible, ang istorya. Hindi man da ito siya ka ng anda mo gira ba? Ano, paling-paling man rin siya. Wala na siya honor.
So ang ending, wag yung posting ha, na nabuo. Na karon after 3 years or 4 years, siya dali. Di lang po, musultis na. Kaya masig na kailan mo, ma-jubilate po. Ano siya dali, hangad-hangad siya. Isa na ko, nasa simbahan pa din, no? Naku, mas muda ko pag yun na ay haligi. Wala naging mag-istorya. Sila na ba? Be careful, be vigilant. The devil is very deceiving. Another thing, lain na po ng person. Father, nindot yun tumama ng simbahan, Father. Oh, nindot kayo. Ako, nindot yun. Kay, para mas Ginoo, para daghang maluwat niya ang mga tao, makaling pinagtaro, hana. Dahil siya nga, atong kwan, Father, maningkamot ko, hana. Ako, sige, maningkamot. Pero ayaw yun kalimti, ang humility. Ayaw po kalimot na ang enemy, very deceiver, very bright. Kung bright ka, mas bright ang enemy. Kung gisulti na mo karon na intercept na nas enemy, recorded na, i-block ka niya. Sige sa kanila, in the name of Jesus! Isupod siya ba? Kaya nagot sa deliverance, no? So after sometimes, gidala na niya akong ngalan. Gibaligya na ang pangalan ni Father George. Kay mga yung kwarta, mga yung support. Now, in the end, ang mga tao mutawag sa kuha, Father George, tinuod ba nga nangayog ka o hinabang para sa church? Naku, wala man. Isa na yung ihatag sa imo nga kantidad na kwarta, kini mo na, anak, kung wala man. Nagpaabot pa ko karon nga mo abot. Isa naghatag na boya ko. Nakuambot lang, kaya wadyo ko nangayo. Na, saan na? Nakaroon ni abot siya diri. Nako nga, salamat sa Ginoo. Mahuman na yun yung simbahan na kay imo naman kong gibaligya. Paano magpakita karon? Yun na ba? Muna, be careful. Yan yung mga instances diri. No? Kanang, kuha po mga plano. Father, umano na to, ay nindot kaning ministriya, Father. Daghantag mga kalag nga matabangan. O sige, nindot ako sa may mo ikatabang. For the glory of God, for the salvation of soul. Amo na itong mga Father, mo na. Naniabot sa punto nga siya na may magbuod. Maghimo naman siya rule. Mo na yung rule number 1, rule number 2. Na hindi, nangawa. Nangawa ang rule. Apilang naghimog rule. Kuya ni, kung wala kay virtue of humility. Dili kay kuya nga dapat sa kadlukan, kuya mo deceive. I-block ka niya, aron mawakas mapa. Another thing, 2018, isa Father, magkandakta o kanang subject class o kanang demonology. Kung really, ganahan mo, sa nindot ka na Father nga makabalotag unsa ng satanology, unsang demonology, unsa ng angelology, magtuunta na Father, unsa ng spiritual warfare, unsa ng gitawag og spiritual combat, magtuunta na Father. Nindot pa no? Nya namoy kanang kauban. Bisod po kita ran duha, insa ako yung mangumpan niya. So nag-create na 2018. So nabotog 20 ka buok. So kada adlaw pagsugod yun na mo, pagsugod yun first class, mulinog bitog 7.9. Kalang lalim na ba? Dito man sa kulan na ito. Linog, biting suga. Singgit ang mga tao sa linog. Nakalang, klase gapon na ito. No, katong tanan nga mga tao ato nga ni-appeal, kaya namin attendance, kada komento, kada semana, kay isa, kaduha. Na. Pag umangod sa isa ka semester, na offer nga, nagtuon, nag-demonology, satanology, tanan. Pag kuman yun, silang tanan nga ni-appeal, karon wala na yun makiti. Wala na. Di pangharas sila tanan. Kaya ang yawa, recorded man sila. Nagpadala po ng mamay siya pag-snipe. Ikaw ha, nag-appeal na kag subject demonology, tingnan natin. Nangasuko lang kalit, nangawala. Makakita sa ako, mutago naman.
Saan na? Makadung ko, Father Jude, si punta ta, Father Jude. Sa una, asas Father Jude, kay magklase na ta. Karon, nas Father Jude yung auto niyo, bahala mo diyan. Makadung pa si Bat na, maulo naman. Be careful. Kay lahi manggod ni nga ministryano. Gira ni. Dili ni charger lang. Dili ni accompaniment lang, kuyog, bibo-bibo. No. Gira. Gira. Yung gira ko kay training. Patay ka. Wato ka gira, wa kay training. Patay ka. Makatunog ka landmine. Napoy sniper. Mo na nga di jud ko maunda nga pag-rosaryo lagi. Katong Latin. Nyampu kanunay ang humility. Humility raman ang ginapangayon ako. Humility, 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 humility. Pag wala humility, wala tanan. Kay kani siya, wa may humility, mo nang nag-rebelty. Pag na humility, dili ka kang St. Michael. Muna kung magsimba ka, di katulugon ka, kanitong pakuang nagpaypay nimo. Pag nasimba ka, alive ka, naminagod ka, kanitong pako na nagtabon nimo. O kumusta ka, diha katulugon ka o naminaw ka? Pag sure yun, wala na, naido ka pakot ni, ang isa pakot ka mo. Mo na. Yang sunod pa mo. Hoy, lagi, kira. Sa akong example ganiya, sa ako ang introduction nga makarelate diri itong isunod. Oy, special mention people. Isa kasi man lang ang naghimo mig logo. Kung about to finish na gyud, ang mata 40 hubaga. Ang lawas naghanggan ng borot, butoy-butoy. Hala ba? Gi-snipe siya sa diban. Dili gustong din ko nag-apil-apil na po ka. Ibirahan na ganita, di ka mo surrender, di ka patuo. Hala ba? Ako pag basta pa okay lang ni. Kaya rin ko, sige, kaya halang niya. Pero di na kaya ito na daw. Hindi, apo ari. Gira ba? Mana ang sikreto mo rito? Kabulan man mo ito, no? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Abo to. Buhatan ninyo to, then you can resist. Yung sa punto pa ito, ako na ito kisulti, na nagbalikod. Mana nga, ang rosary nga Latin is very powerful weapon against the devil. One of the weapons that we need to do para ma-resist ang mga flame arrows of the enemy. Rosary. Ngayon, there is a tradition of St. Michael, pray rosary in Latin. Kanuna naman ang Binisaya, kanuna naman ang Tinagalog, kanuna naman ang English. Di na mo to ang yawa na. Ang Latin kay old language, dead language. Si Lucifer, gitawag po siya old serpent. Mana nga, para sa iya, mura ni siya og maso. Pipion yun siya may badukdukon. Pag ang usa ka believer, nag-ampog rosary in Latin with good and full disposition of his heart. Muna po nag-ampog ka rosary, ikaw lang isa, mura ka ng one-man army approaching the camp of the devil. That is hell. Kuya no, one-man army. Pero nag-pray mo rosary as community, as family of faith, then like a battalion and infantry of soldiers approaching hell. Muna nga ang impyerno magpurog na. Every time we utter, we proclaim the Ave Maria with faith, with hope and love, then the devil would be tortured and humiliated and dishonored because of Mama Mary's presence. Muna nga, gira lagi. Nga usahay, kaya nga itong pagkatao, nahadlok man ta. Manalim mo na masapian. Nga, usahay, isog na hadlok mo ta. Isog ta, pero nahadlok. So, ngayon, pabaya ka sa pilang sapaw, tabaya na ka sa sapaw, may kamala. Isog ta, kaya isog ko, pero nahadlok ta.
wa na magkabalog sa buhaton. Nataranta. Mana nga, relax lang. Silent. So again, the devil is like a lion or roaring lion looking for someone to devour. Unya si Jesus Christ, lion po na. To remove confusion. Si Jesus Christ, gitawag na sa Book of Revelation, chapter 5, verse 5, the lion of the tribe of Judah, the root of King David, has conquered. The one who could open the seventh seal, the scroll. Ang saan man ang pag-reconcile. Ng devil, siya ang roaring, destructive lion. No? Destructive lion. Pero si Jesus Christ, siya ang ruler, King of Kings and Lord of Lords. Manang the lion of the tribe of Judah, the root of King David, has conquered. Muna ang prayer, short prayer of Saint Anthony of Padua, Ecce cruciam Domini Fugiti Partis, adverse vicit Dio de tribu Juda, radix David, Alleluia. Then si Lucifer, gitawag po na siya falling star. Gitawag po na siya o morning star. Then si Jesus Christ, gitawag po na siya o bright morning star. Makiri ka nung ba? Muna sa Book of Revelation chapter 22, si Jesus Christ gitawag sa the bright morning star. Manunayban nga mga grupo o relihiyon nga may si Lucifer o si Jesus Christ maura. Manang ni-come up ang erroneous theory nga yin-yang. Aware mo ng yin-yang nga nasa sako sa bugas, nasa anime, nasa mga karton. Anong symbol nga yin-yang? Kalahati puti, kalahati ito. Delikado man na. Kaya that promotes the error of pluralism. The devil, the evil, and the good are both the same. Okay? Now, apply it to our Catholic faith. Jesus Christ and the devil are both the same. God and the devil are both the same. And that is blasphemy. Oh. You cannot equate truth from the false. God is the absolute truth. The devil is the absolute enemy and evil. Pwede equate. Muna ang karon. So, i-apply naman na sa atong panahon karon, ingon ni Francis, imonguyuan, nga all religions are equal. All religions and culture are true and equal, originated and also with God. And that is absolutely false and heresy. That line of thinking is evil. That line of thinking is contrary to the will of God. That line of thinking is contrary to the Catholic dogma, to the Catholic faith, to the Catholic spirituality. Pero mo na nag-spread karon, promoting one world religion. Muna karon na nagitawag Abrahamic family. Isa sa mga Jew, isa sa mga Muslim, isa sa mga Kristiyano under ni Francis. Pero walay crucifix. Bawal. Muna sa Israel karon ang boto na implementa, bawal ka na dito magngalan o magsulti of Jesus Christ. Bawal ka na dito magdalag rosary. Ha? Oh. So naghinahina na inipitay. Hinahina na ma-reveal kung kinsa ang enemy. Unsa mga deceptive techniques sa evil. Kung kinsa po itong mo stand firmly para kang Jesus. To become a living witness for Jesus in words and in action. Mana ang karon. Then a lot of people, there are a lot of people, even millions of people, even though they are Catholics by name, by baptism, under the Novus Ordo word, but they are ignorant. They are still living in the world of ignorance and of darkness. Wa sila kakita ani. How the devil deceived through hierarchy. Mga there are a lot of operations si Mama Mary nga wala gi-honor sa simbahan karon sa Vatican II. Ano man? Example, Our Lady of Lazareth. 1846, September 19, the Blessed Mother Mary revealed
at times, particularly sa sitio sa gitawag Nazareth. Then one of the famous messages of the Blessed Mother Mary, ingon siya, Rome will lose the faith and the seat would become the seat of Antichrist and the church would eclipse. No. Nagkaroon kasi naglingkod. Antichrist. Mga deception, there are a lot of Catholic Novus Ordo, they believe that Francis is the true Pope. But in reality, he is not a true Pope. He is an Antichrist. He belongs to the order of Knight of Malta, Freemasonry. Kabalo mo na? Freemasonry under sa order of Knight of Maltas, Freemasonry. Then Freemasonry is the enemy of God and the enemy of the church. The enemy of man's salvation. Mga na-praise si Father Cabading, Father Winston, no? Viral man na karon sa Facebook. Tungod atong mga rumors na about atong lipa operation, katong Our Lady of Mediatrix of all grace. Na-praise yung taon no ka adlaw. Kay atol man po nga weekend. So, inala nga mga kuano. So, nga, be vigilant, be careful, and watchful. Gingon ni St. Paul, today is an evil day. God allowed the devil to spread out his demonic and satanic system in this world. And many will lose. Enter into the narrow gate, Jesus said, Matthew chapter 7, verses 13 to 14. Enter into the narrow gate, because the gate is wide that leads to the destruction of soul in hell. But enter into the narrow gate, the gate that leads to eternal life. Difficult, and only few people who walk on it, this narrow gate. And the gate is wide, and many people walk on it that leads to eternal perdition in hell. Muna nga ang stand ni Jesus, if we try to reflect of what is happening in our times today, ang stand ni Jesus kay naa siya sa dihado. Sa language sa mga sabongero, na gitawag liamado o dihado. Pero ang stand ni Jesus kay dihado. Naa siya sa minority. Wala siya sa majority. Kay ang majority walk of people, they are those people who walk according to the wideness of way or road. But, tingnan niya, it leads to eternal damnation in hell. But to the narrow gate, it leads to eternal life. But only few people walk on it. So, dihado. Now, karon asa man ka nag-stand? Klaro ba di? Kay walay klarong pangutana, way klarong tubag. Asa man ka nag-stand? Sa minority of people or majority? Muna karon. Muna po, ang imong mindset kay political, gusto pagdaghan mo, dito kas Novus Ordo. Then it lead to perdition of hell. Ang sagingon dire, pasahon na ko ha, Biblia. Revelation chapter 18, verse 4. Munang ito, the war of Babylon. And I heard another voice from heaven saying, Go out from her, my people, that you may be not partakers of her sins, and that you receive not of her plagues. Gula kamo, gawas kamo mga katawhan ko, gikan kaniya. Aron dili kamo madalahig sa iyang mga sala, ug sa hampak pestilante unya pohon. Muna nga si Father Church, nag-declared of public declaration of faith last September 16 rather, 2020. Nag-declare ko 75 pages.
I solemnly declare all errors and heresy taught by Vatican II be condemned into hell. And I embrace whatever true, beautiful, and etc. that God has entrusted to the Catholic Church. Ang awak ko lang yung misa. Ang misa sa simbang Katoliko, which is still guba ang now Archbishop Romulo. Mato nga for 3 years, nag-negotiate sila sa ko, ang akong i-retract. Ang akong tubag, Sister, the Secretary. Sister, what is being written is written. Quoted from Pilate. Pilato ba? What is written is written. So ang akong i-declare is declared. What is written is written. Dito ang Takos Cathedral karon. Nakoy gwapo ditong room. Mo isa sa mga offer dito kibutang harap. Pero what is written is written. Otherwise, mahimo kang Judas imong baliktaron ang imong gi-declare. Kay i-retract man. Kaya kung gi-declare kay truth na to, scripture, tradition, and magisterium. So kung akong i-retract, mahimo kung betray, ng traitor. What is written is written. Father George, for the sake of unity and of peace, i-retract please. Sister, kung akong i-retract, di manggihapon mo happy. Dili po ko happy. Yang gusto sa Ginoo, happy ka, happy ko. Sila di bang good happy? Ano sister, kung mabalik ko dito, kaya na may mga nindot nga offer. Una, dili gapon mamalipayo na ko, kay magmisa man kog Latin. Dili po mo magmalipayo na ko, kay mag-exorcism ang gihapon ko. Mag-perform ang gihapon ko, deliverance, healing, liberation, and exorcism ministry. Then magmisa gihapon ko og Latin, nga mag-ampo gihapon ko og rosary og Latin. So mga hibat, mga hiwi gihapon, inyong nawong sa kuha. Kaya di man kumusugot, di man kumusunod sa inyo ang gusto. Kaya nga kung sundon o buhaton, ang gusto sa Diyos, ang gusto sa simbahang Katoliko, dili sa Vatican II, ug ang gusto sa mga saints, fathers, and of the Catholic Church, moto'y akong buhaton. Kaya ako gusto ko lang na mahimong Katoliko. Magpuyong tinood nga Katoliko, mamatay nga tinood nga Katoliko, musulod sa langit nga tinood nga Katoliko. Ano siya? Dili day ka pwede nga magmisag Novus Ordo for the sake of unity and peace ba? Hangyo ihilak ko si sister. Sister ba? Hina ko nga, ang giingon manggod ni San Pablo, 2 Corinthians 13 verse 8, I have nothing to do against the truth, but only for the truth. Now kung ang truth behind, na walay laing tinuod nga misa sa simbang Katoliko except the TLM, then muna ang truth, muna akong buhaton, muna akong puyan. Then ang truth, sumala sa akong conviction, bisa ko ang laborious and extensive study and research, ang Novus Ordo is not Catholic, it is Protestant. Muna ang truth. So, dili ka ano. Kaya gusto lang ko magpuyok nga Katoliko. Simple. Hindi pwede. Sorry sister, kaya dili yun. Maugin na ako ang stand. What is written, is written. Wala ko'y pakialam. I don't mind kung sa ang mga sulti, kung sa mga sulti batiko sa mga taos palipot against Father George. Nga naman, Father, forgive them. They do not know what they are saying. They do not know what they are talking about. Muna sa Archdiocese of Davao, natin mga moments nga makadungog mo na mga tabi, mga chismis, kay laganap ng Conmerdis Davao. Natin mga times nga makadungog mo mga bad words, mga evil words against Father George. Sample, makakita mo ka ng amigo ninyo na nakailang dito na ka si sa Tibuloy, ng Father George no. Kanang imong kwintas ba, pamilyar. Father George ba nag-corona, nag-promote. Dito na isimba, ay si Father George ko aman na. Disobedient pa na. Ay si Father George, ay ko aman na. Dili na pare, madli na. Ay mga yan, anak. So ikaw mo kuya, ha? Unsa day? Mana sa di pa mo makadungog, ako na nang isulti. Kaya na arumabi mo ba? Na naman, sa wala pa'y chismis, 2020,
September 16, si Father George Sanchez Anga, siya ang unang nag-declare, nagsalikway, nag-reject sa tanang erroneous, sa tanang errors and heresy taught by Vatican II with Francis. So I solemnly declare that the Holy See of St. Peter presently, wako'y labos niyagi, presently is bakan. So insulto ang mga obispo. Matupan siya mo lang, insulto siyang part kay ang iyang connection dito man kang Francis. Ang iyang loyalty, ang iyang support to man kang Francis. Niya ako manggiingon, Francis is not true Pope. Francis is a heretic Pope. He is an antichrist of the book of Revelation. Now the Catholic Church teaches that if the Pope becomes heretic, cease to be a Pope. And he could no longer be a member of the Church. Therefore, he has no power to govern the Church. According to the doctrine of the Catholic Church. Insulto sila. Moto na nga nito mga paradise, Father Chunar, kung kailan mo, asa naman ang decree? Decree of kanang suspension, excommunication, or even removal para akong permahan. Para clear sa inyong mind, clear ka sa mind. Nawa na ko'y labot ninyo, wa ko'y labot dire. Wa ko'y labot ako, ko'y labot ninyo. Kaya nga naman, I wanted to declare nga mo out ko sa satanic and erroneous system of Vatican II today. Kaya ang sa Biblia, Revelation 18 verse 4, get out my people from her so that you will not become partakers of her sins and the plagues. Mona, gingon ni St. John Maribini, kailan mo, do not try to please people, but try to please God. Mama Mary, the saints and martyrs, and all angels, because in the end, they are your audience. I don't mind kung usamang ipag-istorya sa mga tao. Ano man, in the end, they are not your audience. Muna nga naay prayer si St. Michael, the Archangel, nagitudlo sa Catholic Church na very old, nga naay indulgence. Kung sa to, Sancti Michael, Arcangele, defendinos in prilio, ut non periamos in tremendo iodecio Dei. Saint Michael the Archangel defend us in the battle so that we will never be lost in the great day of judgment. Sa judgment sa Ginoo, before the judgment seat of Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords, we will have to render an accounting. Bisag unsay imong kurso, as what I have said before, bisag unsay imong appellation din sa kalibutan, bisag unsay imong profession, bisag unsay imong business, but in the end, we are called and summoned by God to take accounting. Muna maniguro ta sa atuang objectivity, sa atuang eternality, because our eternal life in heaven, our eternal life with God determines of what we are living and what we are doing today. Muna pagway klaro, wa ko'y klaro. Pagway klarong stand, wa ko'y klarong ending. Pagway klarong pangutana, wa ko'y klarong tubag. Munang be clear, be vigilant, and be sober. Mga kanon, sulod ng santos nga misa mga igsoon, ato nang iyang po, Lord, ihatag ka na ko ang grasya nga akong gikinahanglan para ako maluwas. And let me see the light of the gospel of Jesus Christ in the light of the divine wisdom, knowledge, understanding, holy fear of the Lord, counsel, fight, and of strength, the 7 gifts of the Holy Spirit, the Spirit of truth, that leads us into the fullness of truth. Jesus Christ Himself, the only way, the truth, and the life to the Father. John 14, verse 6. Muna ang punto. Now, karon ang ending kay one world religion. Abinin mo ko sa trend. Do not talk about Jesus. Do not talk about Jesus. Do not preach about the name Jesus. Because the Muslims, the Jews, and other pagans would be offended. And the plan of universal religion or one world religion is impossible. That is a big betrayal to Jesus. Sa gitulo sa Biblia, Acts 14, verse 10 to 12. There is no other name that God of heaven has given to the world of human being. The name Jesus Christ of Nazareth, the name that can save. Now, karon kay di naman ka magwali ang Jesus Christ.
para na unity, for the sake of peace and unity. Hoy, paghilom. Ephesians 4 verse 5, there is only one faith, one hope, and one Lord. Peace and unity are impossible if we don't believe Jesus Christ as Lord and Son of God. Muna'y dako karon nga problema. Muna ang calamities, giandam na. Giandam na ang mga giant demon. Aron may mukuting-ting sa bulkan. Andam na mga giant demons. Demons of earthquake, demons of typhoon, tempest, thunderbolt, and lightning. Mga demonyo may naka-operate na. Pero bigo ng Ginoo, stop. Don't move. Kay somebody or some faithful of St. Michael the Archangel doing sacrifice, reparation, and penance. Don't move. Kaya nagimo sa First Friday devotion. Nag-procession sila. The procession ang Blessed Sacrament with pallium. The procession ang image, icon, the Sacred Heart of Jesus with St. Michael Tingata. Oh, don't move, demon. So, ang mga demon, kanamanggot sila di pa. Labi na kayo po, kurubon ng bulkan ni, ang mga batay ng mga palibot tao. Kaya commands langit, don't move. Don't move kay ang mga taga St. Michael doing penance. Sacrifice to, nag-procession ka. Bisag lapo kayo, sukol gyapon. Tuara. Bisag Friday na kaon humba lechon. Tuarang pare, indol kay pista lagi. Why fasting, fast eating. Ligaw lagi. Di ba nakaduha na ka procession? Gabi is Wibis na procession. Gabi is Bernes na procession. Hitsa may dili malipay anak. Oh. Di mahimuot. Oh, nadali ito ng baboy. Naliksyon. Sama na epekto. Yung mga tao nga wa nag-ampo, mga tao nga naas kahilayan, mga tao naglunang sa sala, kamatayon, giampo man. Ginoo, panalangin ni ang akong isuon, panalangin ni sila tatap. Daghang kay prayer. Nag-ampo pa ang 15 decade. Bisa katulog na tayo. Ave Maria, Ave Maria, gracia plena. Kung naon sa na, katulog na gani. Pero sila lang, kahit gihapon, kay sacrifice man. Oh. Ganahan po ta, kaya ni kahuman, mukha o maglitsyon. Sana all. Yan, rahmat day kayo sa inyo hang support. Una, prayer, moral support, spiritual. Nga hopefully, ma-maintain na nga nagi tayo procession sa Blessed Sacrament, kaya na may palyong. Itong bilya ba? Mamukod ng basic requirement. Yeah. Sa nagi mga tuig, dili na ko ipagawas kaya wala lagi palyong. Yan naman pa na-encourage pa. Pila may katedral ng palyong. Nakumbotin mo. Dali-dali tawag mo palyong. Magganala. Sige nag-procession. Kaya kanibukat pa ni kayo. Hanggang 30 kilos pa ni madugay ng pangan. Muto pagkasunod siguro, wala na, di na tumukuyo. Kung siya pang kapasano na ni. Mana pray more, nga makaprovide ta og cope. Kailan mo cope? Ako lang na sa libawa magsugod ng misa. Niya inton na sa pare nga ahat urges me. Supposed to be dili inani ang suot pare. Cope. Kung unsa ang color of the day, color sa liturgy, maputoy color sa cope. Niya while nga mag-sprinkling sa exercise holy water, mo to iyang suoton. Nga paghuman o kanang rite of sprinkling or asperges me, mag-ilis na po ang pare, usa pa suoton ang chasuble, then mag-start na ang misa. Nga kayo umantay ko, manatabang mong ampo, nga maka-provide ka og cope, 5 man na ka-color, green, pula, puti, black, o violet, or purple. Naanat sa PDDM, sa Bahada. Nga tabang mong ampo, nga di lang ampo, tabang mong hatag.
Nagklaroon ito, no? Para ma-execute na ito ang tama, no? Para the more mahimuot ang Diyos, ang simbahang Katoliko, then makadawat ang daghan nga panalangin. Amen? Bago na, unsay color ako. May God bless us all in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.